So yun ang mga bossing, meron tayo sa ating nagtanong, no? Ano nga ba yung pinaka-importanteng parte pagdating sa air conditioning? Tara, sasagutin natin yan. Dito tayo, no? Alam nyo ba na pinaka-importante yung parte ng air conditioning, walang iba kundi ang heaters. Okay? Yan ngayon yung ating pag-uusapan at target ngayon. Bibigyan ko kayo ng 5 trivia tungkol dito sa compressor. Okay? Bago ang lahat, sige, Boss Kim, intro mo muna. Okay. So yun mga bossing, natapos na yung intro natin. So, balik lang tayo dito sa topic natin, no? May nagtanong sa atin, ano nga ba yung pinakamahal na pyesa pagdating sa air conditioning, no? At syempre, isa sa pinaka-importante, yung tinatawag natin na compressor. So ito, may iba't ibang klase tayo ng compressor, no? Meron tayong mga compressor na pang wall-mounted, mga rotary compressor. Meron naman tayo dito yung compressor ng rep, pang non-inverter. Ito, may mga inverter tayo compressor. So, ang sagot natin doon, naku, ito po yung pinaka-importante na pyesa. Actually, lahat naman importante. Pero kung sasabihin mo na pinakamagastos o ang presyo is halos kalahati na ng unit, ito po yun. Kumbaga, sa tao, ito po yung puso natin. Ganun din sa air conditioning, no? Pag yung compressor natin, nasira o may problema, hindi na rin gaano lanan yung aircon o tuluyan ang hindi lalamig. Sa tao naman, ganun, sa puso, di ba? Pagka defective ang puso, may problema, mahina yung bomba, no, ng puso natin, o masyadong mabilis, hindi normal, ganun din po. Kalyado rin po yung tao. Problema rin siya. Pwedeng, mag-cause siya ng malubhang sakit o hindi na maging active yung tao, no? So, ganun din sa ating air conditioning. So, yun, mga bossing natin dyan. Alam nyo na, no? Kapag nasira yung ating compressor, nako, alos kalahati ng aircon ng presyo nito, no? So, pwede nyo itanong yan sa mga dealer, nag-i-install, mga technician. So, alam ko nila yan. So, sa mga customer natin dyan, na nanonood ngayon, kaya, ang pag-uusapan natin dito, no? Dahil tinanong na sa atin ng ating follower, na ano nga ba yung mahalagang parte ng air conditioning, ito rin po yung compressor. So, itatapik na rin natin kung paano nga ba inaalagaan yung compressor at ano yung nagiging cause na nasisira yung ating compressor. Bago ang lahat, no, itong ating video ay educational purposes lamang. No, hindi ito ibig sabihin na hindi ka napupunta sa school para mag-aral ng refrigeration and air conditioning or HVAC or mechanical engineering. No, hindi po ito yun. So, this video is, disclaimer this video is for educational purposes, para sa mga technician, sa mga customer, para magkaroon kayo ng idea ano nga ba ang meron dito sa mga pagdating sa air conditioning components natin. At syempre, dito sa All About Air to, no? Dahil ang topic natin dito, all about air conditioning, no? So, without further ado, simulan na natin to, no? Let's go. Ngayon, para mas maintindihan natin ano ba yung ating compressor, no? Kung mababasa nyo ko sa libro, no? Kung mababasa nyo to sa libro, no? Ang mababasa nyo po doon, na function na ito, it's also served as a heart of the system. No? Hindi. Kumbaga, it's also, no? It's served as a heart of the system. So, yun yung sinasabi doon sa ating libro. At isa rin ko sa sinasabi doon, no? Refrigerant enter the compressor as low pressure, low temperature gas. Pasok sa compressor, sa suction natin, no? Saan ba yung suction natin dito? Pasok dito sa ating accumulator, papasok dito sa ating compressor at lalabas dito sa ating compressor. Ito yung ating discharge ng compressor, no? Lalabas siya ng high pressure, high temperature gas. So, ganun po, no? Mababasa niyo sa libro yan. Papasok ng compressor sa suction natin ng low pressure, low temperature gas. At syempre, magkukompress ko. Kung rotary yan, mayroong cylinder o may rotors to sa loob, i-compress niya yung refrigerant, no? Pag pinopress niya, syempre, paglabas dito sa discharge, nako, mataas na yung pressure, mataas na rin po yung ating temperature, gas refrigerant. So, gas po yung nandito,
na refrigerant, no? Also known as heart of the system. Puso-puso ng ating air conditioning, no? Kaya kailangan sobra-sobra natin tong pangalagaan. Yun po yung function niya, no? So, bakit niya ginagawa yun, yung function na yun? Para umikot yung ating refrigerant o yung mga customer natin na wala pang idea, no? So, yung refrigerant po natin is yun po yung dugo. Yun naman is a blood of the system. Parang sa tao, yun naman yung dugo, no? Yung ating refrigerant. So, ibinobomba po ng ating compressor no, sa ating system. Ano ba yung mga nasa system natin? 4 major components natin. Yung expansion valve, yung expansion device, evaporator, condenser, at ang ating compressor. So, pinapaikot niya po yan sa system natin. No, yung ating refrigerant. No? Na nagkakos na ang ating refrigerant ay magkaroon ng changes pagdating sa pressure, no? Low pressure, magiging high pressure siya. At temperature. Low pressure, magiging high pressure siya. At yung refrigeration cycle natin ay paulit-ulit lang. At yun nga, paulit-ulit or repeated. So dahil doon, nagkukos po ang ating air conditioning na lumamig. No? Dahil syempre sa tulong ng ating compressor. No? Malinaw po yun ha. Yun yung function ng ating compressor. No? Kaya ibig sabihin, pag may problema to, hindi iikot ng tama yung ating refrigerant, no? Ibig sabihin, may problema. Ang magiging main problem ng ating air conditioning, hindi na siya lalamig. Or, mahina magpalamig. No, yun ang magiging problema niya. So, sagutin naman natin, bakit naman ito, bossing, ang pinakamahal ng pyesa? Di ba mayroon pa ibang pyesa? May evaporator, mayroong condenser, may PCB, no? So ito, dahil kumbaga sa tao, puso to no? So kahit yung, pag may problema to, kahit ang ganda ng iba't ibang components yan, PCB, IOS, evaporator, condenser, pero kung ito, loose compression, no? Kung ito may problema, wala na to. Tapos na, hindi nalalamig yung air. No? Kaya isa rin po yun, dahilan kung bakit mahal ang compressor. No, halos kalahati siya ng presyo, halos iba-ibang brand, no? Pero i-general na natin, kaya medyo mas mahal po ang presyo nito kaysa doon sa ibang component. Siyempre, pag tatanggalin mo to, usually pag nasira to, hindi na to nire-repair yung binubuksan pa. Hindi na po, no? Mostly, alam po yan ng mga brands ng air conditioning, replacement ang ginagawa. Papalitan na namin ng bagong compressor, ihinangin po namin, i-process po natin ulit, lilinisin yung system at papaganahin po ulit ito na bagong compressor o bagong puso ng ating air conditioning. Okay? Kaya, isa po siya talaga sa pinakamahal, no? Dahil syempre, ito, pagka gumagana, continuous po yung running niya. Pag on ng aircon, continuous po yan. Tumatakbo yung ating air conditioning. At syempre, tumatakbo yung ating ring compressor. Continuous workload ang tawag natin. Okay? Ito naman, sasagutin naman natin yung mga tanong pa sa atin ng customer. Bossing, ano naman yung mga nakakasira? No? Sa compressor. Magbibigay lang po ako muna ng 4. No, marami kasi, no? Pero magbibigay po ako ng 4 na importante doon na kailangan nyo malaman kung bakit nasisira yung ating compressor. Okay, ito po yung una. Okay. Kung unang-una po talaga dyan, pag poor maintenance. Ibig sabihin, madumi ang aircon. Ha? Bossing, nakakasira pala ng aircon yan. Pag madumi yung filter o madumi yung buong aircon natin, hindi mo pinalinis, no? Ng 1 taon, 2 taon. Usually kasi, aminin natin sa mga customer natin dyan, magpapalinis lang kayo pag time na hindi na lumalamig yung aircon nyo. Hindi na lumalamig, ibig sabihin, baka 1 taon, 2 taon, bago nyo po siya palinisan. No? Diyan tayo magkakaproblema. No? Diyan po, unang nasisira yung ating compressor. Bakit? Pag sobrang dumi na ng ating evaporator, filter, sa condenser, hindi rin malinis, nagpo-cause po ito ng overheat dito sa system natin. No? Kung saan yung ating compressor, nasisira. No? Pangalawa, pag yung ating unit ay madumi, hindi, o poor maintenance, nagkakaproblema saan tayo? Sa refrigeration cycle. Paano nagkakaproblema yon? Kung, syempre, hindi ko na masyadong ipapaliwanag, medyo malalim na to, no? Kung makikita nyo po kasi sa refrigeration cycle, no, meron dito sa taas, no, after ng expansion device, yung ating tinatawag na, ang refrigerant kasi dyan is
Pag inlet ng evaporator is low pressure, low temperature liquid. Ngayon, ang function ng ating evaporator is to absorb the heat from the system. Ibig sabihin, pag nag-absorb ng init na, no, yung ating liquid refrigerant madadaloy sa ating evaporator, yung low pressure, low temperature liquid, no, dapat po yan mag-evaporate. So, ibig sabihin, dapat malinis yung ating evaporator para maka-absorb siya ng init sa system, sa environment, sa produkto, at sa ref. No? Pagka gano'n, maka-absorb siya, yung low pressure, low temperature liquid natin, bago pumasok ng ating compressor, dapat yan ay manigas siya. Naging low pressure, low temperature gas. No? Pag pumasok dito. Okay? Bossy, paano kung madumi yung aircon? Yan ang magkakaproblema. Yan ang sinasabi ko, no? Pag madumi yung aircon, madumi yung filter, madumi yung evaporator, ibig sabihin, may hihirapan mag-absorb ng init sa system ang ating evaporator o yung ating unit. Nagkakos po ito na mahihirapan din mag-convert o mag-evaporate yung ating low pressure, low temperature liquid into low pressure, low temperature gas. Baka bago pumasok ng ating compressor, no? Baka ang refrigerant dito is low pressure, low temperature liquid pa din. May kahalo pa rin siyang liquid na kapasok po dito. No? Hindi, boss, konting liquid lang naman eh. Meron naman tayong accumulator na nag-a-absorb ng mga liquid o nag-iipon ng liquid bago pumasok ng compressor. Yes, totoo po yun. Pero hindi pa pwede na laging ganon. Pag lagi ng ganon, kung konti lang pa pwede, pero pag lagi ng liquid refrigerant at hindi mag-evaporate ng gusto yung ating liquid refrigerant, ang mangyayari po is lagi pong may kasamang liquid refrigerant ang makukompress ng ating compressor na nagkakos po na masira yung ating compressor. No? Yan po yung nagkakos na, syempre, mali na sa design. Hindi na design, no? Dahil based sa refrigeration cycle natin, mula nung unang panahon up until now, meron itong tama kung ano talaga yung takat niya pumapasok sa ating compressor. No? Hindi dapat mababago yung ating refrigerant dun sa refrigeration cycle niya. Okay? So, sana malinaw po yun. Alam ko, medyo yung iba, mga customer, medyo nalalamuhan pa. Pero sa mga technical person, medyo naiintindihan nila yan, no? Pero in short, una pong problem, kung bakit yung ating compressor nasisira, madumi yung aircon. Take note yan, ha? Pangalawa, bakit nasisira ang ating compressor? Pag mababa ang refrigerant. Naku, aminin natin sa itle. Pag mababa po ang refrigerant, walang refrigerant, yung ating aircon, nako, nagkukos din po yan nang nasisira yung ating compressor. Bakit? Ang ating compressor, no? Pag bumubomba po ito, umiikot sa system, bumubomba po yan ng refrigerant na meron kasamang oil. Okay? Kasama pong oil na binubomba niya. Siyempre, hindi naman lahat ng oil na bubomba niya ng yung buong oil ng compressor. Hindi, no? Paunti-unti po yun kasi yun, umiikot din sa system. Ibig sabihin, pag walang refrigerant na binobomba o freon na binobomba yung ating compressor, ibig sabihin, hindi niya rin pangit din o full din ang ating circulation ng langis sa system na magkukos na ating compressor ay masira. Okay? So yun po yun ha, pangalawa po yan, importante niyo pong malaman yan. Sa mga technician natin dyan at syempre sa mga customer na. Pangatlo, kung bakit nasisira yung ating compressor, pag hirap to mag-start. Bakit nahirap mag-start to? Kung sikra yung ating capacitor, no? Lalo sa mga non-inverter na aircon. Pagka sira naman yung ating PCB, may problema sa components, nahihirapan din siya mag-start. So yan din yung nagkukos kung bakit nasisira yung ating aircon. Kung kunwari sa PCB, ang nangyayari sa compressor, pag may problema yung PCB, pag yung ating compressor mag-high speed na, magkakato. Ngayon, mag-stable na uli, mag-high speed na naman, magkakato. Mamamatay. Na which is hindi siya normal pagdating sa mga inverter na aircon. At mga non-inverter din, hindi normal yung namamatay, patay sindi yung ating compressor. Bakit? Sira yung capacitor. O sira yung mismo PCB. Kasira din po yung ating compressor yan. Okay? Pangatlong sira, napaka-importante.
yung ating PCB dapat maayos yan, o yung other components natin, no, yung mga sensor, at yung mga capacitors natin, no, para hindi masira yung ating compressor. Pang-apat na nakakasira ng ating compressor, yung tinatawag natin na power fluctuation, no? Ibig sabihin, yung fluctuation ng kuryente, yung up and down ng kuryente natin, at syempre, yung ating mga brownouts, no? Kunwari, pinapatay mo yung aircon sa breaker. Pagpatay mo, gumagana pa yung aircon. No? Saan pa gusto? Nagtrabaho ko dati sa hotel, no? Sa hotel, ang problema namin doon, naka-keycard siya. Naka-keycard yung aming hotel. Ibig sabihin, lagay mo yung keycard, gagana yung aircon, no? Yung mo yung aircon, gagana. Pero pag papatayin mo ngayon, kukunin mo lang yung keycard, hindi mo na kailangan patayin sa remote. Yun po yung nakakasira ng ating compressor. Kasi pag tinanggal mo yung keycard, bigla na lang magka-cut off yung ating kuryente. Na yung ating compressor, kumagana pa nun, naka-full mode pa siya. Bigla natanggal yung kuryente, biglang cut off. Tapos, biglang salpak na naman ang keycard sa hotel, on na naman yung ating aircon, tanggal na naman yung keycard, so patay sindi. Pag patay sindi yung ating aircon, na mali, ibig sabihin hindi ginamitan ng remote. Biglang pinatay lang, gumagana siya, biglang nag-cut off, sisirahin niya yung compressor. Yun yung mga power interruption natin. Ganun din po sa brownouts, bigla nagka-brownouts o madalas yung brownout sa inyo, madalas makasira po yun. At yung pagtaas at pagbaba ng ating voltahe sa kuryente, nakakasira ng compressor. Tandaan niyo po yan, no? Sa mga bossing natin yan. Yan yung apat na nakakasira, medyo nakakasira sa ating compressor. Okay, top yan. So, iyan kasi, yung hindi natin, minsan hindi natin alam, yung pala yung nakakasira sa ating compressor. Siyempre sa customer, mali pa nila dyan, no? Ayun pala yung mga nakakasira. So, ibig sabihin, kailangan yung proper maintenance. No, batayan niyo po, parang sa ating puso yan, no? Kung yung puso natin, inaalagaan natin, yung puso din ng aircon, nalagaan natin. Para iwas gastos. O iwas ulit, bili ng aircon. No? Kasi magastos na. Okay? Okay, sasagot naman ako ngayon. Nasabi ko lang kanina, bakit nasisira yung compressor. Ako, dami nating trivia, maraming matututunan yung ating mga bossing dito, no? Sa All About Aircon by Boss Hamak. Pero, wait lang ha, huwag niyong kalimutan na mag-follow, mag-subscribe, at syempre i-share natin itong video para makatulong sa mga papasok sa aircon industry, sa mga technician natin, at syempre, hindi lang yan, sa mga customer natin yan, no? So, back to the video. Ano ba yung mga myths? Myths, ibig sabihin, mga ano ba yun? Yung mga hindi totoo pagdating sa compressor at yung mga totoo pagdating sa compressor. No? So, yan, sasagutin natin. Ano ba yung mga myths at facts sa compressor? No? Okay. Myth number 1. Okay lang ba na hindi namin linisan ng aircon? So, yan po ay myth. No? Hindi pa pwede, no? Yan po talaga ang number 1 na nakakasira ng ating compressor. Yung hindi paglilinis ng aircon. Okay. Ito po yung number 2, no? Ito yung myth number 2 natin. Tipid daw ang aircon pagka patay sindi yung aircon. No? Tipid nga ba? So, sagot natin dyan sa myth, no? Sa myth po yan. So, hindi po totoo yan. Pag patay sindi po kasi yung ating aircon, ganun din po yung ating compressor. Patay sindi. No? Diyan po nasisira yung ating compressor. Okay? So, hindi tayo makakatipid, no? Ang tamang pagtitipid po talaga sa air conditioning, kung kailan mo siya gagamitin, i-set mo po sa tamang temperature. No? 22 to 25 degrees Celsius, setting sa remote, yun po yung pinakatamang temperature. At syempre, make sure, pag i-install po yung air conditioning natin, dapat walang labis, walang kulang. Ibig sabihin, tama po yung pagkaka-aircon survey. Ibig sabihin, hindi siya lower capacity o under capacity, hindi rin siya over capacity. Dapat walang labis, walang kulang. No? Doon tayo makakatipid. At syempre, sa tamang paggamit. Ito yung myth number 3 sa sinasabi ng customer, no? Pagka mahina ang aircon, nako, dagdagan na natin ng freon. O mababa na daw yung freon, sabi ng customer, nako po, hindi po totoo yan, no? Marami pong cause na hindi paglamig ng ating aircon. So, isa lang po yun, no? Pero marami pa tayong chinecheck yan. Unang-una, baka naman mali yung pagkaka-install. Diba? O, baka naman, ang problema, hindi naman pala yung refrigerant, baka sensor. No? Baka pan motor.
Ang dami pong problema. Baka may restriction between the indoor inlet and indoor inlet, tapos yung outlet niya. Ganun din sa outdoor inlet, saka outlet, baka may mga obstruction. No? Marami pong cause kung bakit hindi lumalamig yung aircon. Hindi lang po siya pwede. Boss, hindi lumalamig yung aircon ko, dagdagan mo pre yun, hindi po. Kung sakaling may butas, syempre ipipix pa rin natin yung leak. Pag fix natin ng leak, syempre i-reprocess natin, lilinisan ng system, tapos dadagdagan natin ng 100% cooler refrigerant. No? So take note nyo po yan, no? Sa min, no? So yun po yung mga min po natin pagdating sa air conditioning, no? So sana marami pa rin natutunan doon. Ngayon, so bago matapos yung video, syempre bossing, nabanggit mo na nga lahat yan. Pero paano nga ba yung tamang paggamit ng air conditioning para hindi kagad masira yung yung topic natin ngayon, yung compressor. No? So paano nga ba? Syempre una is proper maintenance. No? Ibig sabihin ng proper maintenance namin, pagkaka-maintenance at regular maintenance po natin yung aircon. Dahil yan po yung unang nagkukos na nasisira yung ating compressor. Kasi may mga customer, no? Kunwari 2 years, 3 years, nasira na kagad yung compressor. Nagsabi sila ng brand. Kunwari, example lang to ha. Example, boss, yung carrier, masira ang compressor na. Kala ko ba, yan ang pinakamatibay. Nakita ko sa vlog mo. No, 3 years lang sira na compressor. Teka lang, bossing. No? Baka kahit sobrang ganda ng brand, hindi kasalanan ng brand yan. Baka nasa paggamit po natin. No, yung po muna titignan. Teka lang, bossing. Baka naman yung aircon mo, hindi mo nililinisan every 2 years. Masisira talaga ang kompreso. Kahit anong brand po, ilakad nyo po dyan, i-install sa inyo. Masisira yung aircon pag walang proper maintenance. No, take note sa mga customer natin yan. Okay? Pangalawa, paano natin papatagalin? Ang buhay ng kompresor? Dapat, pag nag-i-install pa lang tayo ng aircon, sa mga contractor, sa mga technician natin yan, dapat po, is tama po yung aircon capacity na ilalagay nyo po doon sa area. No, hindi dapat siya undersize. Mahihirapan po yung ating kompresor. Lagi po siyang nakatodo, lalo pagka-inverter, ibig sabihin, pag under capacity ang inverter na aircon, nako, sorry to say, parang non-inverter yan. Hindi niya mamimit yung lamig ng kwarto. Ibig sabihin, yung frequency niya, lagi yan naka-high speed. Dahil hindi niya mamit, lalo pag maraming tao, tanghaling tapat, ang frequency ng kompresor ay sobrang bilis. Hindi siya variable speed o babagal. No? So yun po, take note po yan, dapat tamang size aircon dun sa area. Okay? Kaya with that, kailangan po ipasonbi niyo po yung area nyo bago po kayo maglagay ng air conditioning. Okay? O pangatlo, ito yung pangatlo, na para tumagal yung buhay ng aircon natin, iwasan natin na mapaglaruan ng aircon o patay sindi. I-on mo ngayon, tapos papatayin mo naman, o napaglaruan ng papatay sindi. Hindi lang po yun ha. Hindi lang po yan. Siyempre sa tamang paggamit, pagpatay sindi. Pangalawa, iwasan po natin siyempre yung mga power interruption. Yung madalas na brownouts, nakakasira po ng ating compressor yan. No? Yung fluctuation ng kuryente, pag may ganyan na, tumawag na po kayo ng mga professional technician o electrician na pwede mag-ayos po sa voltahe ng ating bahay na pumapasok po sa ating air conditioning, no? Para hindi magpatay sindi yung ating aircon at yung ating compressor. Okay? At yung pang-apat natin, paano natin naalagaan yung compressor? No? Siyempre, nangyayari naman talaga yung ating aircon, sabihin natin naubusan ng refrigerant. No? O nabawasan yung refrigerant, humina yung lamig. Any problem, humina yung lamig, napansin nyo, walang ibang gagawin, kundi tumawag po kayo ng mga professional technician. Okay, or professional company, or HVAC contractor, or aircon contractor, service provider, no? Na pwedeng i-assist kayo at tulungan kayo para may repair kagad yung ating air conditioning. Tandaan po natin, kasama po sa nakakasira ng aircon pag nawawala ang laman ng refrigerant o yung priya natin. So, ibig sabihin, pag bumaba na yung karga, pa-check nyo na po agad. Kasi yun yung cost, no? Baka later on, pag tuloy-tuloy tumatakbo yung ating compressor ng walang lamang refrigerant o freon, no? Baka ang compressor naman ang pumigay. No? Kaya pag hindi nakadis tumamig yung ating aircon, tawag na kayo ng mga professional, HVAC contractor o technician. Okay? So, alam natin, pag regular maintenance,
tamang gamit is equal to tipid. Yun po talaga yung nakakatipid. No? Kasi pag hindi po regular, sabi kasi ng mga customer, di boss, nilalaktawan ko ng gusto 2 years ako bago magpa-cleaning. Hindi ko naman madalas ginagamit no? So okay yung kung talagang paginsan bakasyonan. Pero kung titiisin nyo, no? 1 taon, 2 taon, sobrang dumi na ng aircon, ayaw nyo pa ipalinis, gusto nyo sulit na ako, sorry to say, mas napakamahal po kayo. Una, malakas po sa kuryente pag madumi ang aircon. Pangalawa, masisira po yung mga components ng aircon. Lalong-lalo na yung compressor, no? So, proper maintenance is equal to tipid. Yun po talaga yun. Okay? Yun o mga bossing, sana marami kayong natutunan sa All About Aircon by Boss Amat, no? So, follow lang for more video like this. Follow lang tayo dito sa All About Aircon by Boss Amat. Follow na rin, subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka sa mga latest video natin na all about air conditioning pag-uusapan natin, no? So, marami tayong matututunan at sana, no? Sa mga customer at mga technician natin dyan, mga company natin, sana marami po tayong natutunan. So, yun lang mga bossing natin, no? Mga pala si Boss Amat, no? At may 10 taon ng experience pagdating sa air conditioning. At tara, samahan nyo ko na palamigin nating lahat ang buong Pilipinas. So, yun lang. Bye-bye mga bossing na. See you next vlog.